Sa gitna naman ng pagpapalit ng liderato sa Senado, ipinaalala ng ilang kongresista na hindi dapat ito makaapekto sa responsibilidad ng mataas na kapulungan para tugunan ang iaakit nilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nakatutok si Earl Tobias. Earl, nakapag-elect na rin ba ang mga kongresista ng kanilang magiging prosecution panel kaugnay nitong impeachment case versus VP Duterte? Yes, Zarina, katunayan, may hawak na tayong unofficial list ng mga public prosecutors, no, na tatayong prosecutor o magiging parte ng prosecution team laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, hindi pa natin maisa publiko yan dahil ongoing itong sesyon sa plenaryo ng Kamara. Ibig sabihin, yan ang inaabangan natin dito ngayon dahil magkakaroon po ng opisyal na paghahalal ng prosecution team. Ang tanging mailalabas lang natin na impormasyon patungkol dyan ngayon ay mukhang 11-man po ulit o binubuo ng 11 kongresista ang magiging public prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte. Walang choice ang Senado kundi mag-convene bilang isang Senate Impeachment Court. Sa kabila ng biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado, binigyang diin ni House Good Government Committee Chairperson Joel Chua at House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na hindi dapat maapektuhan ng obligasyon ng Senado na mag-convene bilang impeachment court. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Walaan nila sa lugar at sa konstitusyon na kailangang pagbotohan pa ng Senado kung dapat ba nilang litisin o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang linaw sa ating saligang batas, sabi doon, trial by the Senate shall forthwith proceed. So yung word shall ang ginamit, ibig sabihin mandatory, hindi ito optional. Wala sa kamay nila kung mamimili sila na itutuloy nila o hindi. Ang nag-uutos sa kanila ay walang iba kung hindi ang saligang batas. Pero kung dadaanin daw ito sa botohan ng Senado at magtagumpay ang mga humaharang sa impeachment trial, handa ang Kamarang dumulog sa Korte Suprema para sa isang mandamus order. So, they did that. Change of leadership. Ano pang ibig sabihin noon? Ano ho ba ang balak nila? When yung petition for mandamus, iaano lang sila, iko-compel lang sila to convene as an impeachment court. Yun po ang ibig sabihin ng petition for mandamus. Malinaw rin anilang paninira at pilit na pagpatay sa isyu ng impeachment ang anilay imbentong naratibo ng suhulan kapalit ng impeachment vote sa Kamara. Para i-discredit yung mga magiging resulta nito. Pero ang tanong, paano naman nila i-justify na wala naman talagang ebidensya, samantalang wala namang ipinresentang ebidensya yung panig ng respondent? Sabi pa ni De Lima, ang mga tumututol sa impeachment ang mas dapat na magpaliwanag. Haka-haka lang yan, espekulasyon lang yan, at paninira na naman yan sa House of Representatives. Sila dapat ang may pananagutan. So sila dapat ang magpaliwanag sa taong bayan tungkol sa mga charges against the Vice President. Hindi yung binabaliktad. Zarina, yan yung sentimiento ng ilan sa mga kongresista na nakausap nga natin kanina. Bilang gano'n na nga, naitanong na rin natin, kailan ba maitatransmit itong articles of impeachment patungong Kamara sa Senado? Kagabi, kung matatandaan, ipinagutos na ng plenaryo na i-endorso at i-transmit yung articles of impeachment papunta nga sa Senado para masigurado na nasa Senado na yung bola. Pero kanina, kinumpirma sa atin ni Chairperson Chua na handa na raw ang House Secretary General na i-transmit yung articles of impeachment, pero nakikipag-ugnayan pa sila sa Senado kung kanino mismo makikipag-coordinate para ibigay ang articles of impeachment. Paliwanag ni Chua, posible raw kasi na maapektuhan pati itong staff ng Senado kasunod nung nangyaring Senate coup. Ibig sabihin ngayon, hinihintay lang nila kung kanino formal na maipapasa o maitatransmit yung articles of impeachment. Zarina. Maraming salamat, Earl Tobias.